Imagine this, ang isang produktong gawa sa Camarines Norte ay dumahe ng libo-libong kilometro, tumawid ng mga dagat at mga bansa at nakarating sa isang customer sa kabilang panig ng mundo. Ang journey na ito ay hindi isang magic. Ito ay ang international shipping. Sa global economy ngayon, hindi na hadlang ang distansya. Whether ikaw isang individual na magpapadala abroad o isang entrepreneur na nangangarap mag-expand globally, ang pag-unawa sa international shipping ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang makipag-ugnayan sa buong mundo. Today's lesson will take you from zero to mastery para makapag-ship ka ng may confidence, strategy, at success. Ang international shipping ay tumutukoy sa pagpapadala ng goods mula sa isang bansa papunta sa iba gamit ang sea, air, o land routes. Bawat mode ay may sariling strengths and weaknesses. Ang air freight ang pinakamabilis na option. Ito ay ideal para sa mga urgent at high-value goods, kaya nga lamang mas mahal. Ang sea freight naman ang pinaka-cost-effective para sa mga bulk deliveries, kaya nga lamang mas mabagal ang delivery. Ang land transport naman ay best para sa mga neighboring countries. Flexible at efficient ito para sa mga regional trades. Ano nga ba ang tamang choice? Tandaan, ito ay nakadepende sa time, cost at uri ng cargo. Una, customs procedures. Bawat bansa ay may sariling custom rules. Importante ang kompleto at tamang dokumentasyon para maiwasan ng delays at penalties. Karaniwang hinahanda ang mga dokumento gaya ng commercial invoice, packing list, at certificate of origin. Pangalawa, Incoterms o International Commercial Terms. Ang Incoterms ay nagde-define kung sino ang may responsibility sa cost, risk, at delivery. Halimbawa ay POB o Free on Board. Ang buyer ang may responsibilidad kapag na-ship na ang goods. Samantalang ang CIF naman o Cost, Insurance, and Freight, ang seller ang sasagot sa shipping at insurance. Malinaw na Incoterms? Iwas misunderstanding at disputes. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga common challenges in international shipping. Ano-ano nga ba ito? Hindi talaga maiwasan ang challenges sa international shipping tulad ng custom delays dahil sa kulang o maling dokumento. Mataas na shipping cost, lalo na sa air freight. Damaged good dahil sa poor packaging. At regulatory changes dahil sa babago-bago ang trade laws. Ang magandang balita, kaya itong i-manage pamamagitan ng tamang planning. Una, piliin ang tamang shipping method para sa urgency at budget. Pangalawa, makipag-partner sa reliable logistic providers. Pangatlo, siguraduhing accurate at complete ang mga documents. Pang-apat, gumamit ng quality packaging para protektado ang mga goods. Panglima, bumili ng shipping insurance para sa risk protection. At panghuli, manatiling updated sa trade regulations. Tandaan, smart shipping is not just about moving goods. It's about managing risk wisely. Malaki ang naitutulong ng technology sa global logistics. Una, real-time tracking system para makita ang location ng shipment. Pangalawa, automated documentation para mas mabilis ang custom clearance. Pangatlo, ang supply chain management tools para mas maayos ang planning. Dahil sa technology, mas transparent, accurate at reliable na ang shipping. Mas binibigyang pansin na ngayon ang sustainability sa global trade. Maraming kumpanya ang nag-a-adapt ng eco-friendly practices tulad ng paggamit ng energy-efficient transport, pagbabawas ng packaging waste, pakikipag-partner sa green logistic providers. Ang sustainable shipping ay hindi lang para sa negosyo, para rin ito sa kalikasan. Maaari mukhang complicated ang international shipping. Pero sa tamang kaalaman, nagiging powerful ito para sa ating growth. Sa pag-unawa sa shipping method, customs procedures, regulation at best practices, bumababa ang risk at tumataas ang efficiency. Tandaan, ang success sa global trade ay nagsisimula sa informed decision, reliable partners, at tuloy-tuloy na learning. Ang produkto mo ay may kakayahang makarating sa buong mundo. Ngayon, alam mo na ang daan.